DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito, yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, ikarga na ang mga yan sa close van. Sa Valenzuela ang deliver niyan, ha? At yung 200 sako naman sa Cavite. Opo, Mabilis. Mabilis. Russell, bakit nagpunta ka dito sa bodega natin ng bigas? Wala ka bang klase? Special holiday po, di ba? Kaya mag-a-assist ako dito sa inyo para maging magaan naman ang trabaho nyo. Ay, nako. O kaya po, mas mabuti kung umuwi na lang kayo sa bahay at magpahinga. Ako na lang po bahala rito. Medyo masama nga ang pakiramdam ko kanina. Ayun, tamang-tama po. Magpahinga na lang kayo. Kabisado ko naman po mga trabaho rito. Sige, salamat. Kilala mo rin naman ang mga suki natin eh. Tatawag lang naman ng mga yon at sasabihin kung ilang sakong bigas ang kanilang o-orderin. Opo, alam ko na po yon. Sige po, magpahinga na kayo. Talagang masungit ako sa katulad mong balasubas. Ha? Nangako ka magbabayad ng sweldo mo. O ano, nagbayad ka ba? Babayaran ko rin naman kayo. Akala nyo naman susubahin eh. Ha? Diyan na nga kayo, matandang swata. Hoy! Maswapang ka, gaga! Kinain nyo na! Dinumin nyo na! Ayaw nyo bang bayaran? Aurora, Hindi tama kayo. yan. Ay, nakaya! Ikaw, Arthur, ikaw ang tumigil!
Ako na nga itong binalasubas eh. Ako pa pagsasabihan mo. Halos lahat ng kapitbahay natin dito sa squatter nakaaway mo na. Ano ngayon? Noon ko pa sinasabi sa'yo, kapag may tindahan ka, dapat mahabang pasensya mo. Kahit mahaba ang pasensya mo, masasagad ka pa rin pag hindi ka binabayaran ng utang. Ako. Nung wala silang lalamunin, tumakbo sila dito sa tindahan ko. Tapos, hindi naman nila ako binabayaran. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi ka na nagbago. Lahat gusto mo daanin sa galit, sa sigaw. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Rolito? Yung nang snatch dahil hindi mo pinautang ng bigas. Ay, wala akong pakialam. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Lalo na sa ganitong lugar na squatter. Dito, dapat marunong kang magsama. Sila ang dapat makisama sa akin dahil ako ang may perang ipauutang sa kanila. Pinagmalaki mo na naman ang pera mo. Hoy, Aurora, huwag kang masyadong mapangmata. Baka makarma ka. Sa isang iglap, pwedeng mawalang lahat ang kwartang ipinagyayabang mo. Tandaan mo yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, kaninang naliligo ka may tumawag na babae. Classmate mo raw siya. Baka po si Janela, Mama Ines. Oo. Janela nga raw. Magtapat ka nga sa akin. Girlfriend mo ba siya? Si JJ kasi. Kasalanan niya. Bakit mo sinisisi ang best friend mong si JC? Gumawa ho siya ng love letter. Tapos binigay kay Janela. Pinabibigay ko raw yun. Ayun. Nagkaroon ako ng girlfriend nang wala sa panahon. Pero gusto mo rin ang Janelang yon. Opo. Kaya lang, ayoko pa sanang manligaw. Kasi nga gusto ko makagraduate nang walang girlfriend. Ang plano ko kasi, saka ko na lang siya liligawan kapag may trabaho na ako. Wala namang masama kung magkaroon ka man ng girlfriend. Basta priority pa rin ang pag-aaral. Isa pa, gagraduate na rin naman kayo eh. Hindi na ako magagalit. Talaga po, Mama Ines? Okay lang po sa inyo na may girlfriend na ako. Kaya ang gusto ko, isama mo siya rito. Gusto ko siya makilala para maregaluhan ko rin siya pagsapit ng inyong graduation. Russell, congratulations! Congratulations sa atin, Janela. Sa wakas, graduate na rin tayo. Oo nga. Russell, sorry. Medyo na-late ako. Congratulations sa inyong dalawa, Janela. Salamat po, ma'am. Na-traffic ako eh. Anyway, eto ang graduation gift ko sa inyo. Janela, etong sa'yo, At eto naman ang sa'yo, Russell. Thank you po. Ay, pati ako may gift. Salamat po, ma'am. Naku, wag mo na akong tawaging Ma'am Janela. Mama Ines na lang. Siya nga pala, may gift din ako sa best friend mo, Russell. Nasa si JC. Nandito po ako, tita. Ayun po ang parents ko. Narinig ko po yung salitang gift. Kaya mabilis pa ako sa alas 4. Oo nga, sayang ang grasya. Ayan, mamahaling cellphone yan. Latest model. Pare-pareho ang gift ko sa inyong tatlo. Matagal ko na pong pangarap to, tita. Thank you po, thank you. Walang anuman. Basta after nitong graduation ninyo, ang gusto ko, tuloy-tuloy pa rin ang friendship ninyo ni Russell. At syempre, si Janela. Oo nga po. Opo, tita. Makakaasa ho kayo. Hanggang pagtanda namin, friends kami forever.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Russell, nasindihan mo na ba ang kandila? Oo. May sindi na, Janela. Heto, itiniri ko na sa harap ng puntod ng litay. Alam mo, dapat siguro ipalipat mo na lang sa isang memorial park ang buto ng tatay mo. Masyado nang masikip dito sa public cemetery. Kailangan pa nating iwanan ng kotse sa malayo at maglalakad tayo papunta dito, sa harap ng puntod niya. Kung nasa memorial park, maganda rin ang parking doon. Naisip ko na rin yan. Pero dito lang siya. Bakit? Ayaw mo bang ilagak sa magandang kalagayan ng mga labi ng itay mo? Kapag inalis ko siya rito, sa dibdib ko, parang mababawasan din ang bigat ng kanyang pagkawala. Anong ibig mong sabihin? Ginawa kong inspirasyon na nangyari sa tatay ko, Janela. Sa tuwing naaalala ko na pinagdamutan kami ng pagkain, pinagkaitan kami ng 1 kilong bigas at 1 sardinas sa hapunan. Lalo akong ginaganahang magtrabaho. Lalo akong nagsisikap na magtagumpay pa. Russell, kung tutuusin, malayo nang narating mo. Kahit bata ka pa, may mataas ka ng posisyon sa National Housing Authority. May hawak kang department. May mga tauhan ka. Ngayon ko lang ipagtatapat sa iyo, Janela. Meron akong pinakahihintay-hintay na mangyari. Meron akong gustong paghigantihang tao. Ano? May plano kang pumatay ng tao? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero hinihintay kong mademolish ang squatters area na pinanggalingan ko. Bakit? Kapag nademolish ang lugar na yun, magkakaroon ako ng pagkakataong magantihan ng taong nagdamot sa amin noon. Gusto kong ipamukha sa kanyang pag-ikot ng gulong ng buhay. Lola Ines, saan po ba pumunta ang mami at daddy ko? Dinalaw nila ang puntod ng lolo mo. Asawa po ninyo? Ay, hindi. Ang lolo mo na tatay ng daddy mo. Bakit hindi nila ako isinama? Kasi nga kagagaling mo lang daw sa sakit. At isa pa, para may kasama ang lola dito sa bahay. Bakit? Ayaw mo bang samahan ng lola? Gusto ko po. Love mo ba talaga ang lola? Opo, love na love po. Mahabang mahaba. Mula dito hanggang sa buwan. Bala ko itong batang ito. Kasi sabi po ni Daddy, angel daw po kayo. Sinabi yun ng daddy mo? Opo, kayo raw po ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Muli po ay nananawagan kami para ipaalam sa inyong lahat na ang lugar na ito po ay pribado. Mayroon na pong court order na nag-uutos na paalisin ang lahat ng nakatira sa squatters area na ito. Gagamitin na po ng tunay na may-ari ang lupang kinatitirikan ng inyong mga bahay. Ba't umiyak ka na kagad dyan? Iniisip mo ba yung panawagan ng taga-gobyerno na pinaalis na tayo rito? Oo, Arturo. Dito na nga tayo tumanda. Dito na pumuti yung buhok natin.
Saka pa tayo paalisin? Kasi nga, hindi naman talaga sa atin itong lupa. Kung talagang merong may-ari, bakit pinatagal ng ganong katagal bago tayo binigyan ng abiso? Noon pa naman natin alamin, di ba? May kasong lupaing ito na pinabugaran ng mga squatter. Siguro, natagalan sa korte. At ngayong may resolusyon na, yan na. Hiningi na ng may-aring tulong ng gobyerno para paalasin tayo rito. Ibig mong sabihin, sigurado madidemolish tayo rito? Yun ang usap-usapan dyan sa labasan. Basta na lamang ba tayo papayag na mapaalis dito? Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan. Kung may karapatan ng mga squatter, may karapatan din ang tunay na may-ari ng lupa, Aurora. Bibigyan daw naman tayo ng malilipatan. Nakikipagpulong na raw ang local government na nakasasakop sa atin sa National Housing Authority. Wala kayang palakasan doon. Gaya nga ng sabi mo, dito na pumuti ang buhok natin. Bago mabigyan ng iba, tiyak, isa tayo sa mga unang mapagkakalooban ng pabahay. Magaganap na nga kaya ang muling pagkukrus ng landas ni na Aling Aurora at Russell sa pagkakataong ito? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutial. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.